Check natin kung kumusta na ba itong ating NS400Z mga kapatid. Tanggalin lang natin yung mga cover. So gamit natin ngayon yung bago nating camera, which is yung DJI Osmo Nano. Unfortunately, yung ginagamit ko dati na yung Insta360 Ace Pro 2. Hindi ko siya makita kung nasan. Ewan ko kung nawala ako na ba or na-misplace lang or what. But you know, kailangan natin ng camera para sa mga motovlogs natin. And sakto, gusto ko rin masubukan kung kumusta ba tong Osmo Nano na ito. No? Meron kang piece dito na pwede mong makita yung nare-record ng video mo. And then, ito naka-chest mount naman sa akin yung pinaka camera. So far, ganito yung itsura niya no? Kapag nakasampa tayo dito sa motor. Field of view nito medyo mas tight compare dun sa Insta360 Ace Pro 2. No? Kasi yun talaga sobrang lawak. This one I think is just around 140 degrees. While sa Insta360 Ace Pro 2, more than 150 yata or even 60 yung field of view. So far, yung odo natin, ayan, 832 kilometers. Yan, and nakapagpa-change oil na rin tayo. Update ko na rin kayo dito sa mga nakita ko before na parang exhaust paste. So far, may mga konti na lang na lumalabas-labas. But I expect it na eventually mawawala yung exhaust paste na yun. May ihi pa ng, may ihi pa ng aso dito yata or pusa. Pero dito lang naman banda yun. Pero so far, hindi ko na siya nakikita. So tuloy-tuloy lang sa ride and then I expect mawawala na rin yan ng tuloy. Dito just recently nagpalagay na tayo ng top box bracket. Yan. So shoutout doon sa sumubok at dumayo pa sa J.com na top box bracket sa may, I think sa Laguna pa yata yun. So dahil sa kanya nakagawa na rin yung J.com ng sukat para dito sa NS400Z kasi before nag-inquire na rin ako kaya lang wala pa rin talagang sumubok na sumukat no or magpunta ron para masukatan nga yung motor na to. So shoutout sa iyo brother. Kaya nung nakita ko yun nag-inquire na ako kagad sa J.com and then ito. Not the first time na umorder ako sa J.com before sa Ninja 400 ko. You wouldn't believe it pero nagpalagay din ako ng top box doon kasi nga kapag sumasama sa akin yung anak ko or yung wife ko kapag nagra-ride ako sa expressway hindi ako masyadong komportable na wala silang sinasandalan as an additional safety kaya nagpakabit ako kahit sport bike yung Ninja 400. Ito maganda yung quality niya actually. Yan, ganda pa ng design dito kaya lang matatakpan din naman to ng base plate nung top box but it looks very sturdy. This is powder coated so bakal siya pero since powder coated nga medyo may protection naman siya pagdating sa rust. Tapos dumating na rin yung plaka ko. Yan. So shoutout sa Motorcycle City sa Commonwealth. I mean kahit papano medyo inaway-away ko pa ng konti yung agent ko. Shoutout sa iyo bro for being patient pero at least after a month and a half, almost 1 month and 2 weeks ay nakuha din natin lahat ng papers and all. Medyo nagpabalik-balik lang. May mga miscommunications here and there. But all is well. You know, nakuha naman natin yung dapat. So, salamat pa rin sa Motorcycle City dyan sa may Commonwealth. Ayan. 837 kilometers na odometer. I haven't really found anything na, kumbaga masasabi kong issue dito sa motor. Again, it's still practically brand new. Yung pamangking ko na subukan niya na rin tong dalhin sa expressway. Although ako, I'm yet to try that. Papakabitan ko rin to ng auto sweep na RFID. Yung one RFID para isa lang yung sticker natin. Isa lang yung card na maintain natin. Isa lang din yung paloloadan natin. No? So far, parang nakita ko ng tinap speed ni Kumag yung motor. Around 150 plus. No? Pero according to him, na 100 kilos plus, malaki-laki pa yung kayang ibuga. Sa iba nakikita ko sa India, I think this can even go as high as 170 plus. No? So depende na lang sa daga mo sa dibdib. Pero ako, I wouldn't really be trying it. My main purpose really here is just to be able to, you know, travel sa expressway whenever I have to. Pero sobrang bihira naman yan. But, you know, sometimes meron kang ganung itch, di ba, na gusto mong bumiyahe sa expressway
And maganda na hindi lang kotse yung option mo. Meron ka pa rin motor, no, na pwede mong gawin yun and ma-experience. In terms of what I don't like dito sa motor na to, probably just the tires. There's one thing na gusto kong palitan talaga dito would be the tires. I'm not that confident dito sa gulong na to. Although siguro kasi hindi pa rin naman talaga siya nabe-break in pa. I probably have to ride this motorcycle more para makita natin kung ano ba talaga yung performance ng goma na nandito sa Pulsar NS400Z. But apart from that, really, it's exactly what I expected. You know, very matipid na motor. Tignan natin nga kung ano yung fuel consumption natin dito sa motor na to. So far, average fuel economy ay 36 kilometers per liter. So that's mixed driving. I got as high as, 38 kpl for a 400cc na bike. Panalong-panalo na yun, guys. No? And then, isa rin sa binago ko rito is the motorcycle cellphone holder. Bumalik ako dito sa quad lock. Peke lang naman to, hindi siyang original. So, yung mga tag to 200 plus na nabibili mo sa Shopee, may vibration dampener. Importante yan kasi yun, nakakasira ng camera yung vibration na meron dito sa handlebar. And again, this being a single cylinder engine, you would expect na talagang grabe yung vibrations niyan. Lalo na kung first time mo na makahawak ng single cylinder na motor, no. Hindi ko natripan yung Motowolf na version 9 na may vibration dampener din. Medyo nalalakihan ako dun sa contraption na meron dun sa motor kapag hindi ko ginagamit. Tsaka medyo naiingayan ako eh. May mga kumakalakalansing minsan eh. So hindi ko trip yung ganun. So balik tayo dito sa quad lock. Ayun lang naman mga kapatid. Konting update lang dito sa NS400Z. Nakita tayo kapag pinakabitan na natin to ng RFID and then unang travel natin na ako yung rider sa expressway. Alright? So, abang-abang lang kayo dyan. Kita-kits sa susunod.